Magandang hapon mga kadadudes. So ngayon mag-a-assemble tayo ng engine ng Toyota Vios 2NZ FE. So ito po yun. So kung mapapansin nyo mga kadadudes, yan sa likuran ko, ito yung mga pyesa or parts ng ating engine. So ngayon ituturo ko po yung step by step. So actually nagawa ko na to before. So medyo may mga fast forward kasi akong ginawa doon, time lapse. So ngayon ituturo natin isa-isa. Okay? So disclaimer lang po mga kadadudes, ito pong gagawin kong pag-assemble ay base po sa aking karanasan at base po sa aking technique or yung sa aking nakagawian. So far sa 10, more than 10 years actually. So na pag-assemble namin ng engine, wala naman kami naging problema. So nag-start kasi tayo dyan 2013 to 2014 actually. Yan, during taxi days kasi before po may mga taxi tayo. Kaya medyo nahasa tayo pagdating sa makina ng Toyota Vios. Okay? So, tara! Okay mga dadudes, pag nag-assemble po ako, ang una pong inuuna ko ay ang paglagay ng ating mga piston ring dito sa ating mga piston. Yan. So, ito po yung ating piston. So, ito yung ating piston ring na gagamitin. Yan. So, maging aware kayo mga kadadudes, kung may mapapansin kayo, may marker dito. Itong nakalagay na letter L, yan po ay nakatutok doon sa ating exhaust side. Then, itong tuldok na to, ito po ay nakaturo papunta doon sa ating pinaka chain or sa mga timing chain. Yan, doon po nakalagay yan. So kung mapapansin nyo, para malaman po ninyo, ito po yung kanyang block. So ang pinakaunahan niya, itong side na to, nandirito po yung ating engine number. Yan, nandirito yung 2NZ na yan. So nandirito yung intake manifold, nandito yung exhaust manifold. So itong letter L na marking na to, nandirito po siya sa side na to. So pag ikinabit mo po siya, nakaganito. Yan. So nandirito yung ating timing chain. So nakatutok po ito. Okay, regarding naman po sa ating piston ring, so ito po yung ginagamit natin. So pagbukas nyo po yan, meron po siyang tatlong klase. So makikita nyo po yan, itong first, ito yung pinaka-top ring natin. Then second ring. Then yung oil ring. Okay? So dito sa oil ring na to, tatlo siya. Dalawang rail at saka isang spacer. So dito po natin siya ilalagay. So nasa gitna po yung pinaka spacer natin. So yung dalawang rail nasa pagkabilaan. So kumbaga nakapalaman yung ating spacer. Okay? Okay mga kadadud, so ito na po yung ating mga piston ring. So itong dalawa, ito yung tinatawag nating compression ring. So yung first, yung second. Then ito yung ating oil ring. So ito dapat 4 to. Then itong ating rail, dapat 8. Okay? So, ito yung ating spacer or yung iba, tinatawag kasi ito expander. So, ito yung ating pinaka-spacer, nakapalaman dapat to dito at saka dito. Okay? So, regarding naman sa pagkakabit, uunahin natin dito sa pinaka-ilalim. Mapapansin nyo, 3 po yan. Yan. So, unahin natin dito sa kanyang, ikabit natin yung oil ring. So, ang diskarte ko, disclaimer lang po ulit mga kadadudes, ito po ay sa sariling pamamaraan ko po, okay? So maaaring yung iba po, ibang mekaniko ay ibang kanilang pagkakabit. So ako po kasi is ganito po ako magkabit. Okay, first, itong kanyang spacer, itinatapat ko po siya dito sa ating exhaust side, yung sa may letter L na markings na yan. Inuuna ko po yan dito. Yan, take note, dapat hindi magpapatong ha. Yan. Then, itong pinaka-rail niya, dito ko po siya tinututok. Yan, dito. Dito sa may dot na yan, dito ko po siya tinututok. Yan, para nandiyan po yung pinaka-gap niya. Yan, sa ilalim. So, next, yung pinaka-upper part niya or yung top part niya ng rail, dito naman po, 180. Yan, 180 degrees. Okay. So, minsan pag nahirapan kayo, pwede kayong gumamit ng ganito. Yan. Pwede nyo gamitin yan. Take note, huwag nyo lang susugatan yung mga gilid. Okay? Then next, sa ating secondary naman, ito.
dito natin siya itatapat sa exhaust side. Dito. Yan. So, itatapat ko siya rito sa exhaust side. Yan. Then, itong ating pinaka-top ring dito naman sa intake. Yan, sa intake side. So, ganun pa rin mga kadadudes. 180 degrees pa rin po. Yan. So, ulitin ko po mga kadadudes, yung ating spacer nandirito sa exhaust side. Then, yung lower part ng ating rail nandirito. Then, yung top part nandito sa kabila. So, 180 yan. Then, yung secondary niyang compression ring is nandirito sa exhaust. Yan. Then, yung ating primary or yung top ring nandirito sa intake side. Okay? So, gagawin ko muna lahat to. Ipapass forward ko na lang po muna. Okay mga kadadudes, so ito na siya, naikabit na natin itong ating mga piston ring. So ang next step natin, kakabit natin to, itong main bearing nya, dito. Yan, so ito, babalik na rin natin, then ay kakabit muna natin to. Yan, ito yung kanyang main bearing. Okay mga kadadudes, so ngayon ilalagay na natin yung ating mga main bearing. Okay? So regarding sa main bearing, dalawang klase po yan. Isa pong makinis, tulad nito. Yan. Then, yung isa po, ito. Yung may nakalubog, may groove, tsaka may mga butas. So ito po ang ilalagay natin dito. Okay? Take note, wag po natin nahawakan yun nandito. Okay? So ilalagay ito ng pang diskarte ko dyan. So inuuna ko yung kabilang side. Then, tutulak ko rito. Yan. So, dapat pantay siya. Yan. Then, next, ito pong kabila. So, hindi ko muna ito lalagyan ng langis or oil. Hindi ko muna lalagyan kasi possible kasi na magkaroon siya ng alikabok. So, hayaan ko muna siyang ganyan para at least mamaya pag ilalagay na natin, ipapatong na natin yung ating crankshaft or yung sigunyal natin tinatawag, malilinisan pa natin siya, mabubugan siya natin ng hangin bago lagyan natin ng langis. Okay? Okay mga kadadod, so ito yung kanyang main bearing cap sa ating crankshaft. Okay? Then ito yung kanyang main bearing. So tanggalin muna natin to. Yan. Then punasan muna natin to sa isa. So dito sa ating main bearing cap, mga kadadudes, meron po itong mga markings. Yan, mapapansin nyo, meron dito ang 1, 2, 3, 4, 5. Yan, may mga numbering po yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tapos may arrow siya. Yan, kasi baka mamaya may kabit nyo, baliktad, ganyan, nakaganyan. Diba? So may mga arrow siya. Itong mga arrow na to, dapat nakatutok yan doon sa ating mga pinaka-main pulley or doon banda sa side ng ating tawag dito, timing chain. Okay? So, nakatutok yan doon. Same yan dito sa ating piston. So, di ba, sinabi ko kanina, may tuldok siya rito, nakaturo yan doon, nakatutok yan doon. Same din dito, mga kadadudes yan, may arrow siya. So, nakatutok yan dapat doon. So ngayon, ilalagay natin to. Actually, nilalagyan ko to ng konting langis. Then, tsaka natin ilalagay itong kanyang bearing. So, unahin natin sa kabilang side. Then, press. Yan. Kung mahirapan kayong i-press to, pwede nyo siyang ilapat dito. Yan, tapos tulak nyo lang. Yan, kailangan pantay siya. Okay? So again, wag nyo pong hahawakan tong area na yan. So ito yung number 2. Yan, then ito. Lalagyan din natin to. So sa gilid lang tayo hahawak. Iwasan po nating magasgasan lalo. Kasi kakayod po yan sa ating crankshaft. Okay, 1, 2,
Then, pangatlo. Yan. Okay? So, ngayon, susunod na natin yung crankshaft. So, bubugahan muna natin ng hangin. Yan, ito siya. Punasan ko muna. Nasa natin. Actually, pati itong mga butas niya, binugahan na natin ng hangin yan. Okay, next mga kadadod. So, bago natin ilagay dito yung ating crankshaft, hanginan muna natin. Pati itong mga paglalagyan ng ating mga bolt. Okay? So, hanginan muna natin yan. Then, lagyan natin ng oil. Engine. Actually, engine oil lang nilalagay ko rito. Yan. Then, tsaka natin ipapatong yung ating crankshaft. So, wag natin ibabagsak ha. Dahan-dahanin lang natin. Yan. Then next, lagay natin yung yung ating thrust bearing. So, ito siya. Yan. So, ang lagay po nito, itong may gatla dapat nandito sa side na to. Then ito, doon. So, itong flat, dapat nandito siya sa may wall. Okay? So, unahin natin dito sa gitna. Yan. Actually, sa lang to sa gitna, sa number 3. Yan. Tapos ito. So, doon. Dito. Ito yung nasa wall. Papantay lang natin yan. Yan. Okay. So, dapat naka-flat siya. Then next, lalagyan na po natin yung bearing cap. So, tulad ng sinabi ko kanina mga kadadots, mayroon po siyang arrow. Let's say ito number 3. Nakatutok siya rito sa ating main pulley. Ito po yung ating main pulley. Dito nakalagay. So, lagyan ko lang konti ng langis. Ayan. So, nakatutok na agad siya dito. Number 2. I-hand tight lang muna natin. So, ang size ng bolt nito, mga kadadod, sa 12 mm na flower or 12 point. Yan, 12 point to. So, hand tight lang muna. So, after natin ma-hand tight, gamitan muna natin ang ratchet. Palalapatin lang muna natin siya. Okay? So, pag ganon, umpisa natin sa gitna. Dito, 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 dito. Okay? So, ratchet. Tapos, ang hawak lang natin muna mga kadados. Dito lang muna sa pinaka ulo. Para hindi tayo pwersado. Palalapatin lang muna natin. Yan. So, kapag lumapat na yan, gagamitan na po natin siya ng torque wrench. Ito po. So, ang set natin dito sa ating main bearing is 16 foot-pound. Okay, so 16 foot-pound. So, ito, 16 foot-pound. So, nag-start siya sa 15 eh. So, 16. Yan. So, ito kasing torque wrench ko, 15 to 80 foot-pound. So, 16 lang. So, mag-add lang tayo ng 1. 16, then lock. Then, tsaka natin gagamitin tong
Yan, 12mm na socket. So, 16-foot pump lang po muna. Umpisa natin lagi sa gitna, dito, dito, dito. Yan, tsaka dito. Okay? So, maririnig naman ninyo yung torque wrench natin na tutunog. Yun. Narinig nyo? Yan. Ibig sabihin na reach na niya yung 16-foot pump. Yun. And next, dito. Next. Yan. Then dito. Yan. Then dito. Then dito. Yan. Yan. So, pwede nyo i-double check yan. Okay? So, after natin ma-torque to ng 16-foot pound, magkakaroon pa po tayo ng additional na 90 degrees. Ang iba, gumagamit nito. So, ilalagay lang nila rito yung socket. Yan. Then, pipihitin. Lalagay ito. O kaya yung breaker bar. Then, pipihitin para ma-reach yung 90 degrees. So, let's say ito. Habang pinipihit mo, naglalaro yan. Yan. Susunod yan hanggang sa ma-reach mo yung 90 degrees. Okay? So, yung iba gumagamit ng ganito. So, ako, sa amin kasi, ginagawa ko na lang, naglalagay na lang ako ng marker dito. Yan, naglalagay ako ng marker dito, dinidiretso ko na lang. Tapos, pinipihit ko ng 90 degrees. So, yun ang diskarte ko. So, ngayon, pipihitin na po natin. So, ito dapat, yun yung ating 90 degrees. Yan. Then, ito. Yan. Then, next, dito. So, yun. So, yun lang mga kadadods. Yan na po yung 90 degrees natin. Then, after nyan, pipihitin natin to dapat maluwag pa rin siyang umiikot. So, gagamit tayo ng 19mm na box range. Yan. Mapapansin nyo, smooth pa rin yung galaw niya. So, dapat ganyan yan. So, lubricate muna natin. Yan. So, mararamdaman nyo naman yan mga kadadods na smooth siya. So, ikutin natin. Yan. Dapat ganyan siya. Yan. So, after natin may kabit to, dito na tayo uli sa ibabaw. Ikakabit na po natin yung kanyang piston. So, balik na rin lang natin to. Yan. Kasi dito natin isusuot or padadaanin yung ating piston. Yan, dito. Yan, yan natin lalagay.